Isa po ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa mga malalaking issue sa pagbubukas ng bagong Kongreso sa Hulyo. Kaugnay niyan, kausapin natin si ML o mamamayang Liberal Party List First Nominee, Presumptive Congresswoman Laila De Lima. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa mga nanonood at nakikinig sa programa niyo ngayon. Opo, unang-una po siguro, ano muna yung reaksyon nyo sa pag-nullify ng Court of Appeal sa desisyon ng Muntinlupa Regional Trial Court ni absuelto kayo sa isa sa illegal drug cases ninyo? Nagtataka lang po kami dyan sa decision na yan. Kasi parang ang sinasabi lang is that hindi masyadong maganda o tama o kulang-kulang yung pagkakasulat ng respondent judge. So hindi naman sinasabi na mali yung pag-acquit sa akin. Kasi naman talagang may dahilan, may basehan yung pag-acquit sa akin. Na ito ay, kasi ito dapat yung tungkol dun sa double jeopardy. Na hindi na dapat inaapila kapag acquittal. Oo, meron may 2 o 3 mga exceptions, pero ito ay mga strictong exception, katulad yung mistrial, sham yung process, at o kaya yung hindi binigyan ng due process yung prosecution. Yung mga yan, wala naman yan nangyari dun sa kaso na yan kasi there was a full-blown trial. Ang sinasabi po ninyo, ang sinasabi po ninyo, teknikalidad lamang yung nangyari. So ano ang mangyayari dito? Parang masyado yung form lang over substance. Opo. Ang pinaka-importante yung substantive finding na hindi na-prove yung aking guilt. Okay. Diba? Hindi yung kung ano yung forma ng desisyon. Ngayon po, mamayang hapon po, magkakaroon ng meeting kami together with the legal team. Pag-uusapan po namin ano yung susunod na hakbang. So most probably, motion for reconsideration. Okay. Habang nag-motion for reconsideration, hindi muna gugulong, kumbaga hindi pa maibabalik dun sa RTC itong kasong ito. Hihintay ng CA yung inyong apela. Yes. Hindi pa kasi yan final. Opo. Hindi pa final. Hindi pa magagalaw yung desisyon ng RTC. In other words, yung aking acquittal nandyan pa. Opo. Kung hindi po nagtagumpay yung inyong apela at maibalik ito sa RTC, ano pong pwedeng mangyari doon? May retrial po ba or aayusin lamang ng judge yung sinasabing teknikalidad sa kanyang desisyon? Yun nga ang talagang confusing, ano? Wala naman sinasabi doon sa desisyon ng Court of Appeal na magkaroon uli ng paglilitis. Ang sinasabi lang, ayusin yung desisyon. Mag-comply doon sa constitutional standard. Yung sinasabi na dapat malinaw yung linalagay yung batas. Na sa tingin namin, kasi tinignan namin uli yung decision ng RTC. Okay. Nandun naman yan lahat. Aha. So hindi ho namin maintindihan yan. Hindi naman sinasabi ng Court of Appeal, ilitis nyo uli. Ayan talaga, lantarang paglabag yan sa double jeopardy. Kung ipapalitis na naman yung kaso, natapos na dapat. Anyway, sige po, abangan po natin yung paggulong ng apelan nun yan. Anyway, mapunta naman po tayo. Bakit nyo po agad inalok yung pagiging House Prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Opo. Ibitahan po tayo ng House Speaker na magiging miyembro ng prosecution Okay, panel. so linawin ko lamang po, inimbitahan po kayo at hindi po kayo nagboluntaryo. Opo. Nakatanggap po ako ng tawag nung isang araw, nung hapon nung isang araw from Speaker himself at sinabi nga na we are eyeing on you and also Attorney Chel Jokno to be part of the prosecution panel. So umuupo ako kasi sa tingin ko po, ibig sabihin nun yan, on the part of the House of Representatives, ay nakikita siguro nila na meron kaming pwedeng magawa, talagang magiging seryoso kami dyan sa pagtatrabaho bilang prosecutors and that we're willing to work with the other members of the prosecution panel. Makakatulong po ba yung pag-imbestigan nyo noon bilang commissioner ng CHR sa gagawing trial? Oo, hindi masyadong because yung pag-imbestiga namin noon involved the former President, Rodrigo Duterte. Now, itong tungkol kay VP Sara, ay tungkol naman ito dun mayor siya. Pero makakatulong yun kasi pareho lang naman
yung parang overall or surrounding factual circumstances nung yung tungkol sa mga EJ case. Okay. Na and sakop yan ng testimonya ni Arturo Las Cañas. Siya rin ay meron din parehong testimonya, similar testimonya against the former president. Opo. So yes, partly makakatulong po. Kumusta naman po yung paghahanda ng ninyo sa pag-upo nyo sa Kongreso? Ano po yung mga prioridad nyong panukalang batas? Magkakaroon ulit din kami ng meeting sa ML para pag-usapan alin yung mga una namin na mga ito-file. Kasi multi-sectoral po ang ML, iba-ibang sektor ang ni-represent. At meron na po kami mga naisip na mga priority legislation, kada isa dun sa mga sektor na yon. Ang pag-uusapan na lang namin kung ano yung mga uunahin na mga legislation. Sige po, maraming salamat. Salamat po. Yes. Okay, sige po, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din, Rafi, and sa GMA7. Thank you. Thank you. ML Party List First Nominee, Attorney Laila De Lima. Susubukan po namin hinga ng pahayag ang Court of Appeal sa mga bagong pahayag ni Attorney De Lima.